$17 million plus po. So malaki ho yung diferensya, no? That's why I think it's more crucial that we present evidence of any transactions. So lahat ba ng transaction nyo, oral yun? Wala hong written transactions? Kasi we're talking about, ang lalaki ho ng halaga eh. Yes, Your Honor, from the branch manager. Oral. How about yung paglipat ho ng pera sa tatlong binigyan nyo ng pera ho? Ano ho yun? Bank to bank po yun. Bank to bank. Yes. Meron bang binayad doon na documentary stamp tax? Sir, pag nagpapalit po ng US dollars to pesos, hindi ho siya subject sa documentary stamps. But what about the service of your delivering the money? Because that's a different transaction already. I mean, those are all different transactions. Ibang transaction yung pagpapalit ng foreign exchange. Ibang transaction din po yung pagdi-deliver nyo. Because as you said, you are not a foreign exchange company, di ba? You are a remittance company. Yes, Your So Honor. yung service of remittance is a service or a different service altogether. Hindi ho ba? I don't know. Maybe it's even subject to value-added tax because all goods and services are subject to value-added tax, Mr. Chair. I know we're covered by VAT, but I'm... So you paid VAT on those transfers to the different actors, Eastern Hawaiian, Bloomberry, and Sir, papasok pa lang po Wake Up yata Shoe. yung report namin sa BIR for the next year. VAT returns, I think, are monthly. Monthly ho yun. Mhm. Sorry, quarterly po. So, is your answer that you have paid VAT, but you're not, how about DST, documentary stamp tax? Hindi, I have to check, but I believe hindi yata ho kami covered ng Okay, DST. sige. Maybe that's why we really need the BIR, Mr. Chair, to see, no? Because, yeah, thank you. Ang tanong ko naman sa PhilRem ho, Mr. Chair, is, bakit ho kinailangan yung serbisyo nyo dito? Because ang understanding ko ng remittance company is galing po sa abroad yung pera, tapos wala hong dadaan ho sa inyo dahil kayo yung nagpapadala ng pera sa tao dito sa Pilipinas or vice versa, galing sa Pilipinas doon po. Pero sa akin, bakit parang kasi in terms of efficiency of the transaction, parang dagdag na layer kayo. So I'm just wondering, bakit ba kinailangan yung inyong serbisyo dito? Actually, Your Honor, tinawagan lang ho kami dito eh. Hindi ko ho alam bakit ho kami kinailangan pang gamitin. Pero baka But of course, from your point of view, syempre negosyo yan, di ba? Oo. So you accept. Yes. Coming Of your business, ma'am, Mr. Chair, ilan porsyento ang transaksyon na ganito? Na meaning, ang daming actors, na kung tutusin, yung services nyo ay in a way redundant na o kaya hindi naman absolutely necessary. Kasi kung lihitin mo man yung transaction, yung account owners ang mag-withdraw ng pera, sila ang magpapalit. Hindi pa sila magbabayad ng third party for the transaction, hindi ho ba? So I'm just wondering, yung conventional, baka mali rin yung understanding ko ng remittances, pero how much of your business is foreign to local or local to foreign? And how much is, I guess for lack of a better term, how much is just money delivery? Because I think that's the service you performed. It's a remittance, but I guess it's not an overseas remittance. It's a local remittance. It's a form of money delivery, di ba? So ano yung yung question is ano yung mas malaking portion ng inyong business? Is it the foreign to local? Is it the overseas? Or is it the delivery of money? Sir, ang business ho kasi namin money remittance. So, it's more on inward remittances that we get from our clients abroad. And in the course of the nature of the business, we also have to do conversion before we do the delivery and do the other services. You've never done this type of transaction? Is this unique to your business? Itong nangyari dito sa 81 million?
I've done it before, Your Honor. With RCBC also? How many times? Yeah. Your Honor, we do these kinds of transactions almost every time. With all the banks. With all the banks. So, ano yung tingin nyo? Siyempre, I understand your point of view kasi kita yan, di ba? So, you'll accept the business. But for your purposes, ano yung sa tingin nyo? What is your opinion na bakit kayo kinukuha ng mga tao? Bakit hindi nila ginagawa by themselves? Why don't they just withdraw the money from the bank, change the money in the bank, and then give it to whoever, the junket operator or the casino owner, etc. Why do they have to go through you? Your Honor, I really do not know. Maybe kasi baka mabilis ho kami mag-deliver at saka mataas ho ang aming conversion pagka nag-aano kami. Pero kung wala kayo, mas maliit ang gastos nung deposit owner, hindi ho ba? Sir, depende na ho sa may-ari nung, dun sa client po yun eh. Hindi ko ho alam talaga po. But would you admit, Mr. Chair, that hiring PhilRem adds a layer of cost sa transactions? I think so, sir, because Okay, oo, thank you. mas mahal ho. Yes, Oo. yes. All right. Sige. I'll go naman to dito kay Mr. Kim Wong. Bakit niyo nasabi na may $17 million po sa PhilRem? Bakit niyo po nasabi yun? Kasi po, 29 million dollars napunta sa Soler. 21 million dollars napunta sa Midas. Yeah. Sa Eastern Hawaiian, no? Opo po. 29 plus 21 is 50. 50, opo. $50 million. Opo. Yung plus 18 is yung 68 po, 68. Hindi, yung sinasabi po, di ba, po, yung 80 million po, di ba, na deliver po kay Uy Kangsu, di ba? Yun ang Opo. sabi ko, wala, Opo. di ba? 50 plus 18 is 68. Opo. So, 68, di ba, yung 600 million na i-convert natin sa dollar. So, if 5 million, $600 po, di mga 12 million po. O more or less, $12 million. So, i-plus mo sa 68 tsaka 12, so, mga 81 million po. Galing ho yung 17? Hindi, dito po sa sinabi po, di ba, yung i-deliver po, yung 600 million pesos po, diniliver kay Uy Kangsu, nandun na po ako. At yung 80 million po na dollars, na nandun din po ako. Yung 600 million cash po, yun ang alam ko, tinanggap ko po yun, more or less. Yung 18, hindi naman siya 18 exacto na 17 something million, wala po. So, kaya, wala, pero may personal knowledge ho kayo na nasa kanila yung pera na yun? Sigurado po. Mhm. Kasi po, 29 sa Soler, Opo. 21 sa Midas, Yes. 18 o more or less 18, di ba? Yung sinasabi na Uy Kangsu tsaka ako, natanggap ko lang. Tsaka yung 600. Tapos yung, di ba, 4 point something. Kasi yung 600 million cash, na may 400 million na peso, tsaka yung 5 million US dollars, yun yung equivalent to 600 million cash yun eh. So total ho, almost 81 million po. Okay. Well, anyway, Mr. Chair, I'd like to point out, baka marami na rin na nahihilo dito sa mga numero, but there are, according to the earlier testimony of PhilRem, there are 3 beneficiaries. So, yung Uy Kangsu, yung Soler, at saka Eastern Hawaii. Ayon naman ho sa testimonya ni Mr. Kim Wong, he agrees that there was 29 million to Soler,
and $21 million to Eastern Hawaii. So hindi na natin pinag-aawayan yung pinuntahan ng 50 million. It is the $30 million na may there's a dispute or there is conflicting testimony, Mr. Chair. So maybe we can ask PhilRem, what do you say to this allegation of Mr. Wong that meron pang naiwan sa inyong $17 million? Sir, wala pong naiwan sa amin. Nililiver po namin lahat. Okay, so I guess yung point of contention ho dito, Mr. Chair, yung $30.6 million cash delivered to Wei Kang-soo. Meron ho dokumento ba yon? Or are there any, kung walang dokumento, are there any witnesses who saw you deliver that amount to... Sir, meron pong Sino po? document. Hindi, meron pong document. Na may dokumento yun? Opo, opo. Ay, kala ko Hindi po kanina, namin- pagtanong ko, tinanong ko kung mga oral yung mga... No, when I got the instructions, they were all oral. Okay, but the delivery of the money, Meron po. ano yung dokumento? May receipt, gano'n? Opo, yung ano, parang Sige. ano lang ho Will namin. paki-furnish na lang yung committee Yes, sir, para yes, meron tayong... At sino mong nag-deliver ng 30 million to Wei Kang-soo? Yung first time po ako, pero yung mga susunod na mga transactions, ano na, tao ko na lang. Ilan pong transactions yon in total? I have to check, Your Honor, kasi that was between February 5 to 13. And yung first time, magkano ho ang binigay ninyo kay Wei Kang-soo? 90 million pesos. 90 million pesos ho. Opo. Saan ho yun? Sa Soler po. Yeah. Well, upon prodding from our chair, it's a very good point. I think maybe you can bring your person who made the delivery of succeeding Okay, the yes, next Your time. Honor. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Sige. So, doon talaga na umiikot ho yung 30.6 na it's being disputed. No? Back to Mr. Wong. Sabi nyo, willing kayo mag-cooperate. So, we appreciate that ho at yung pagpunta nyo dito. Sabi nyo, willing ho kayo, tama ba, na ibabalik nyo ho yung $4.6 million na nasa cage or cashier ng Eastern Hawaii? Opo. Nag-ano na po ako kami ni chairman po. Yung abogado ko po, dadalhin po sa AMBLA po bukas po. Dadalhin nyo pera? Opo, cash po yun. Cash, bubuhat Opo, nyo. opo. May bodyguard naman ho kayo? Bahala na po. Abogado ko po. Kumuha siya ng PNP po. Okay. Well, anyway, that's good, no? At least may napala tayo dito sa pamumuno po ni Chairman Gingona ng Blue Ribbon. May ibabalik kung sakasakali. Bakit hindi po ayaw niyo ho ibalik yung 450 million na sinabing utang sa inyo? Kung i-require ko po, kasi binayaran ko po utang, pwede ko po iutang ulit. Bebayaran ko po, kung willing po. Bebayaran ko po. Meaning, pag ni-require kayo na ibabalik niyo ho? Bebayaran ko po. Kasi $450 million dollars ho yun o pesos? No, 450 million pesos. Pesos, po. okay. Opo, kasi po sa negosyo namin casino, kaya namin word of honor kami. I understand, opo. So, handa ho kayong ibalik yon kung sakasakali. Pero sa inyo, ang tingin nyo ba, illegal yung pinanggalingan ho nung 450 million? Tingin ko po hindi. Pero kung sa ngayon po, nananaman ko po ganito, konsensya na po. Kung sabihin na sa akin, balik ngayon, iutangin ko po, bebayaran ko po yun. Ng 450 million pesos po. Pero ganun ho ba ang patakaran sa mga junkets? Talagang nagbibigay kayo ng credit dun sa mga sumusugal ho na ganun kalaki? Opo, kasi po, pag hindi ko namin gagawin yun, hindi na ako magdidegosyo ng buhay-buhay ko sa casino. Wala na po magtitiwala. Naintindihan ko po. Opo. Kung yun, sinabi di ba, na ano, nakaw, ibabalik ko po yun. Opo. 450 po. Misi, ibenta ko lahat ng ari-ari ko, babalik ko po. Opo. Ang hindi ho nababanggit pa ata, kung di ako nagkakamali, Mr. Chair, alam na natin saan napunta yung pera. Pero dito ho, for example, yung 550 million natalo dun sa Soler. Soler ho ba yun? Sa Soler natalo? Hindi po, sa Midas po. Sa Midas? Opo. Magkano ang kinita nyo ho doon? Kasi junket po yun eh. Yung mga junket o kumikita. Actually po, sir, itong negosyo namin, napakahirap po eh. Kami yung nagpapautang, naniningit pa ho kami, kami pa naglalalang player, bira ho tao nakakaindi, karama, napakadali kumita ng pera dyan sa casino eh. Opo. Tsaka ito, ganitong pera, hindi ko gagawin ito kasi marami pa negosyo ko po eh, kesa dito. Opo. Opo. Pero, kasi,
ayon dun sa testimonya ni Mr. Manalastas ng PAGCOR, yung junket operator kumikita whether manalo o matalo yung Hindi po, mali po yun. sumusugal. Ang explain niyo junket po, operator po, pag junket operator, kumikita ho pag nanalo. Pag natalo, kasama din siya sa talo. Ang junket agent ho, kumikita ho sa komisyon, umiikot yung pera. So hindi kayo kumikita pagka natatalo ho yung ano ninyo? Hindi, pag natatalo yung pera, kumikita ako. Junket operator ako eh. Hindi, paano kayo kumikita ho? Pag nananalo ho yung Pag nanalo ang bangka po, kami po yun eh. Kaya junket operator po eh. Junket agent, nangungumisyon lang po. You win as the casino Let's operator. say, for example po, Oo. nasa Soler, kumuha ka isang kwarto po. Kumuha ka 10 mesa. Ang share ng sa Soler po is 52.5 sa Soler. Kami po, 47.5. So, pag nanalo kami 1 milyon, sa kanya yung 52.5 sa Soler. Sa amin po, ang 470.5 amin. Yan ang sharing po. Pero kami po nagbabayad ng commission, kami nagbabayad ng hotel nila, kami nagbabayad ng ticket nila po. So kumikita kayo pag natatalo ho yung sumusugal. Opo. Kasi sabi nyo nga, in your words, kayo yung bangka. Opo. Okay. Pero sagot din po namin na Okay. ng pag natalo po, kami po din magbabayad sa Soler. Okay. Sino bang bangka? Kung junket po, dalawang bangka po, Soler ho, tsaka yung junket operator po. Sa junket, sino ang bangka? Soler po, tsaka Soler or Midas or Hindi yung po. casino owner? Sila bang bangka? O yung junket operator na nagdala nung mga junket dito? O kagaya mo, Opo. Sir Kim, Opo. operator ka. Opo. Ngayon, Opo. sino ang bangka? Ikaw o iba? Conforme po, pag nagdaro po sa Soler, let's say, sa Soler po, 47.5% ang bangka ko. Ang 52.5% ang bangka lang ni Soler. Ibig sabihin nun, magkasama kayo, partner kayo ng Soler Opo. sa money down. Opo. Pag manalo itong pera ninyo, yung pinanaluhan ninyo, 52.5 sa Soler po. 52.5 sa Soler, Opo. 47. 7.5 sa akin po. Di ba, kayo ang bangka. Opo, kami dalawa po ang Kayo ang bangka. Yung nagdadala dito ng mga players, Siya yung nag-commission po. yun ang operator. Hindi, siya yung ahente ho, commissioner ho. Opo. Ahente. Kayo ang operator. Opo. And bangka at the same time. Opo, opo. Okay. Yeah. Salamat, Senator Enrile. Patuloy ko na lang po, Mr. Chair. So sabi nga nung ni Mr. Manalastas, whether win or lose, kumikita yung ahente. So, na-establish na ho natin na kapag natatalo po ang high roller, kumikita po kayo as bangka nga, ika nga. Pero kapag nananalo naman ho yung sumusugal o yung high roller, kumikita din ho ba kayo? Umiyak po. Hindi kayo kumikita? Kasi bangka po kami. Nananalo siya. Umiyak po kami. Oo nga, pero hindi kayo binibigyan ng komisyon o balato Wala po. o ano? May ahente po nagdala eh. Ito O so po. mali yung sinabi ni Mr. Manalastas. Iba yung agent, iba Oh. yung operator, iba po yung... Iba-iba eh. Kaya tanong niyo po, iba-iba po. So depende sa arrangement. Opo, opo. Merong, sa in your case, hindi kayo ho kumikita kapag nananalo ho yung dinadala ninyo. Opo, operator po kami. Bangka Okay. po kami. Operator Okay. po. So, dun sa Soler, 52.5 ang Soler, 47.5. How about dun sa Eastern Hawaiian? Kasi kayo din po ang may-ari ho nun, di ba? Opo, ang Eastern Hawaii ho, ibang setup. Ano yung setup doon? Kasi po, sa Soler po, ang setup kasi sa Soler, lahat ng dealer, lahat ng supervisor, lahat po, gastos po ng Soler, pati lugal ho. Sa Soler po yun. Kami Kami tayo po- sa Soler, sa Midas ho, sa Midas. Oh, sa Midas ho, iba sa po. Eastern Hawaiian ho. Sa Eastern Hawaii po, umupa ho kami na nagbabayad po kami sa PIKI po ng kinukuha niya sa amin ho, 26%.
So, nagsub-sublease lang ako sa PIKI. Sila po diretso kausap sa PACCO po. So, yung dealer, feed boss, lahat po, sa akin yung gastos ko po yun. So 26.5 ang kinikita nyo, percent? Hindi. So, magkano ang kita nyo? 26% po ang binabayaran ko po tax. Gross po. Lahat ng kita sa... So lahat ng kita ho ng Eastern Hawaiian, sa inyo ho napupunta yan? Pag natatalo ho yung... Opo. Sa inyo Pero 100%? hindi po. Magbabayad po ako ng 26%. Tapos yung mga ahente po, Opo. may bayaran ko, bawas po ko doon. Opo. Sino yung ahente? Yun yung nagdadala ng mga gambler? Opo, marami po ako. Oo. Ang tawag ba sa kanila? Junket operator din, no? Hindi, junket agent. Junket agent. Opo. Yung junket operator, Kami po. yun yung Ako casino, po yun yung bangka. Opo. Okay. So mas malaki ang kita nyo dito sa Eastern Hawaiian kaysa sa Soler? Medyo po. Mas malaki. O magkano ang kinita Pero nyo? malaki ang overhead eh. Kasi Magkano ang kinita nyo dito sa 550 million na natalo ho? You made 47.5% o 550 million pesos ho? hindi ko pa po tinitingnan. Kasi iba ho nagpapatakbo po eh. Okay. Hindi ako nakikialam po dyan. Thank you, Mr. Chair. I'm done with my questions. Senator Enrile. Thank you, Mr. Chair. You know, Mr. Chair, we have been hearing this case for 3 days now. And I have no problem about that. My problem is we have asked all the questions already here about how the money was divided, was washed, and so forth. The question is, how much of this money remained in the country, and how much of money was taken out of the country? I raised that question because that is pertinent with respect to who are the hackers that we must guard against. They're intruding into our system, financial system, and I think we should have a sense of worry about that. We have not uncovered. Obviously, Philrem is not the hacker. Mr. Kim Wong is not the hacker, according to the evidence so far. Neither is RCBC. We have the victim, a government like our government, a country like our country, Bangladesh. Who are the hackers and who are the agents that brought out the money that pertained to the hackers and their backers outside of the country? Are we going to investigate that? Are we going to uncover that? Are we going to legislate on that? Now, did the central bank find out how the money got out of the country? If there was money out of this $81 million getting out of the country, what has the Money Laundering Council done to find out if so much of this money left the country, and if there was a balance that did not, what happened to that balance? We are going around and around and around who got a piece of this cake, but we do not know who prepared the cake, how it was baked, and whether it is going to cause some more problems for the country in the future. And we need to legislate on this. So, can any of the people in the government answer this question? Do you have any idea who are the hackers? Governor Espinilla.
Mr. Chairman, we have no idea as to who perpetrated the cybercrime because it was committed What is that overseas. again? Will you please speak louder, because although this representation is the youngest senator, is hard of hearing and seeing. I'm sorry, Mr. Chairman. I said that we have no idea as to who Until today, you have no idea. But, Mr. How about Chairman- AMLA?